meron akong kwento, day. Ito talaga may kwenta ito. Nakahiga ako, day, kasi napagod ako sa lakad namin hapon kanina, eh. Sama-sama kasi siya sa akin, eh. Dala pa, bit-bit pa mga bata. Yung kwento ko, day, is kanina kasi, pinuntahan namin yung murang bigas. Murang bigas, ibig sabihin, mura. Abnormal po sa istorya, eh. Ano siya, kaya siya mura dahil sa ano yun, eh, sa gobyerno na bigas, stocks ng Japan na bigas sa gobyerno para naman makatulong sa mga tao dahil nga nagmahalan nga yung mga bilihin. Well, anyway, nakakuha kami, no. So, sabi ni Hapon, meron doon din na pupuntahan natin na meron ding lumabas na murang bigas. So, pinuntahan namin. Bali, 3 store yung pinuntahan namin, pero yung pangatlong store is wala na, naubusan na. So kung bibili ka talaga, gusto mo makabili ng murang bigas, ay talagang pipila ka before mag-open yung supermarket na yon or kung saang store yon. Tapos mauubos na siya, wala pang 1 hour. Kaya kung for example, nag-open sila ng 9, tapos pupunta ka ng mga 11, wala ka na makuha niyan, day. Dahil marami na nakapila. So, ibig sabihin, marami talaga naghihirap kahit mga Hapon, kasi yung mga kapila ko kanina is kukunti lang naman yung mga foreigner, pero madalas mga matatanda na mga Hapon, yung mga siguro lang, hindi ako sure, yung tumatanggap ng mga pensyon, nabubuhay na lang sa pensyon ba? Kasi 'di ba ang balita ngayon, kulang na nga yung pensyon ng mga matatanda para sa kanilang buwan-buwan. So, makikita mo, puro mga matatanda. Madalang na lang yung mga may edad-edad, may mga bata-bata pa. Ako lang ata yung bata-bata doon. Kasi hunter to ng mga hunter to ng mga mura. Tapos, day, so napagod, no. Alam ko yung mga bata kung kailan sila nagugutom. Siyempre pag lagi mo kasama, alam mo, ang nangyayari, day, so sabi ko, Pon, mag-stop ka na pag may nadaanan kang restaurant. Tapos, samantama nakadaan kami ng Joyful. Sabi ko, dyan na lang. Sabi niya, Hapon, okay lang ba dito? Sabi ko, okay lang dyan na lang. Basta may makain kasi nagutom na nga itong mga bata. At saka mura din doon, di ba, sa Joyful. Okay. Day, sa tanang buhay kong nakatira dito sa sa Nihon, sa Japan, na every time na kumakain sa labas, ngayon lang talaga ako nakaranas na sinabihan kami na kung sa Hapon ba, hindi ko ma-translate ng maigi sa Bisaya o sa Tagalog, basta ganito yung pagkasabi niya, "Ja, hayami ni tabiti ko dasay, ne?" Ganun. As in, nasa likod ko siya, eh. Kasi si Hapon nakipag-usap sa kanya. Ganito kasi yung istorya nun. Yung mga anak ko, ang in-order nila is for kids. Okay? Yung for kids na pagkain. Kukunti lang yung kakarampot. Kaso lang may dessert na kakarampot. Tapos, yung juice din, pabalik-balik sila sa drink bar kasi may inanuhan na rin namin ng drink bar yung in-order nila. So, unlimited inumin yon ng mga juices. Tapos, meron pang french fries. At saka yung pagkain na parang mabusog ka na talaga ba. Merong pagkain na set doon sa pagkain nila na hindi pa talaga na-touch. Eh, syempre, binayaran ko yun, eh. Hindi pa na-touch. At saka wala naman nakalagay doon na bawal niyong dalhin yung pagkain na yon. Okay? So, hindi pa na-touch yung dalawang pagkain na yon sa dalawang anak ko. Ang nakain lang nila is yung dessert na kukunti. At saka yung french fries na meron pang natira. Ngayon, pabalik-balik na sila ng juice sa drink bar kasi mga bata nga. Pag hinayaan mo na lang. Ngayon, day, sabi ko kahapon, dadalhin ko yan. Sabi niya, dalhin mo yan? Sabi ko, oo. So, pinindot niya yung pindutan para magtawag ng staff. Ang sabi niya, pwede humingi ng lagayan kasi dadalhin namin ito. Hindi kasi pwede humingi ng lagayan. Yung madaling salita lang. Ang sabi ng matanda, "Ja, hayami ni tabiti ko dasay, ne?" Parang yasashi na makainis yung niya. Hindi dapat yung sinasabi ng eh. Ewan ko lang kung meron bang nagsasabing gano'n, na normal ba magsasabing gano'n? Alam mo, tinignan ko si Hapon, tapos bawat gilid namin, may mga family din na kumakain. Nakatingin sa amin. Tapos nakatingin din sa matanda. Hindi ako lumingon, basta narinig ko na lang yung boses niya. Tapos tinignan ko si Hapon, nung pagtingin ko, sabi niya, "Ha?" Sabi niya, "Anong koneksyon sa sinabi kong, anong koneksyon sa hiningi ko?" Pero umalis na kaagad yung matanda, eh. Ganun kasi sabi niya, "Ja, hayami ni tabiti ko dasay, ne?" Tapos umalis na siya. Tapos tinignan ko si Hapon, tumingin din si Hapon sa akin. Sabi niya, "Anong koneksyon sa sinabi ko na hihingi kami ng yung lagayan or plastic or anuman? Anong koneksyon doon sa sa sinabi niya at sa sinabi ko?" Sabi, kahit may koneksyon man o wala siyang karapatan magsabi, "Hayami ni tabiti ko dasay, ne?" Yung bang, paano ba sa Bisaya yung sa Tagalog? Para bang, bilisan yung, kung pwede pakibilisan yung kumain? Ganun ba yon sa Tagalog? Hindi ko masyado sa parang kung pwede pakibilisan yung kumain, ganun. Dito ako sa loob ng kumot kasi dahil kaya nilalamig ako. Sabi ko,
Grabe yung matanda ngayon. Ngayon, dumating na yung lagayan, day. Pero pinigilan ko sa phone, sabi ko, ay, wag mong lakihan yung boses mo. Sabi ko gano'n kasi ano, yung may mga lunchtime eh. Wag mong lakihan yung boses mo. Sabi ko parang inanuhan ko ba siya na wag mo nang palakihin yung issue. Day, alam ko talaga yung sabi niya. Yung tao na yun, sabi talaga niya gano'n. Sabi niya, ano ba yung tao na yun? Alam mo ba kung ano sinabi sa amin? Ano bang koneksyon sa sinabi ko ng ganito sa napagsabihan niya kami ng hayaan minita biti ko na sa kung pwede ay bilisan yung kumain. Parang gano'n. Yung katabi ko nga, mas nauna pa sa akin, wala na nga siyang foods. Doon, puro na lang nga siya drink bar. Kasi unlimited nga pag mag-drink bar ka, di ba? Tapos kami ang pagsabihan niya, hayaan minita biti ko dasay eh. Tapos umupo yung parang nag-down yung lalaki ba? Kasi ganyan sila sa resto dito, di ba? Yung mga service nila, as in, talaga, yung customer service nila, as in, mapapaano ka, pero yung matanda kayo na animal talaga. Tapos, sabi nung lalaki, ganun-ganun yung lalaki, pagpasensyahan nyo na parang may something ata. Parang may something ata. Tapos, dito kasi pag may mga something, nakakapagtrabaho pa rin kasi. Pero hindi ko lang sure kung tumatanggap silang may something na nakapagtrabaho sa mga resto dahil kailangan mo mahaba ang pasensya niyan dahil may mga customer talaga yan na demanding. Bakit ganito? Bakit ganyan? Di ba? May mga ganon, di maiwasan. Ay, dahil nakakashock. Tapos, yung matanda, yung lalaki, parang sabi niya, pasensya ka na kasi may pinaliwanag siya. Tapos, pinauna ko na sa phone, sabi ko, mauna ka na sa sasakyan, ako na magbayad. Kasi nandun yung matanda, baka sumbatan niya. Huwag ka magtrabaho dito kung ganyan. Huwag ka magtrabaho kung maiksi yung pasensya mo. Baka magano siya. Ang daming tao kasi kanina. Kasi Sabado ngayon, di ba? Sabi ko, mauna ka na. Mauna ka na doon. Mauna ka na kasi malamig pa. Andarin mo na yung sasakyan. Sinabi ko na lang talaga. Sabi ko, ako na magbayad. Kinuha ko na yung siya kasi magbabayad yan eh. Pag kinuha ko yung, di ba, merong receipt dyan kung anong kinakain nyo. Tapos pag nagbayad ka, dalhin mo yun. Pupunta ka sa counter doon sa cashier, babayaran mo. So, ang ginawa ko, ako na magbabayad. Sinadya ko talaga yun dahil may pagkaano din to si Baltic nitong utak ni hapon eh. Hindi naman talaga maganda yung ginawa nung matanda eh. Pero naisip ko lang, siguro sa sobrang stress ba. Mataas kasi yung stress dito sa Japan. Sa sobrang stress, tapos marami sigurong gawain or ano ba. First time kong naka-encounter ng ganun. Yun lang. Pero yung lipstick ko dahil, nandyan pa rin dahil, oh. Nakain ako kung saan-saan dahil, kaya nang maga pa yan. Bye-bye, day!